Soon we'll come to the end of life's journey, and perhaps we'll never meet anymore, till we gather in heaven's bright city.
be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no more pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. Then he'll take me by the hand and lead me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I'll look on his lovely face, the one who saved me by his grace. Then he'll take me by the hand and lead me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Once far from God and dead in sin, no light my heart could see, but in God's word the light I found. Now Christ liveth in me. Christ liveth in me. Christ liveth in me. Oh, what a salvation this, that Christ liveth in me. As rays of light from yonder sun, the flowers of earth set free, so life and light and love came forth from Christ living in me. Christ liveth in me. Christ liveth in me. Oh, what a salvation this, that Christ liveth in me. As lives the flower within the sea, as in the cone the tree, so praise the God of truth and grace. His Spirit dwelleth in me. Christ liveth in me. Christ liveth in me. Oh, what a salvation this, that Christ liveth in me. With longing all my heart is filled, that like him I may be, as on the wondrous thought I dwell, that Christ liveth in me.
did not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace, the whole day long. Christ Jesus paid a debt that I could never pay. He paid the debt on Calvary. He saved my soul and set me free. I'm glad that Jesus did all my sins erase. And now I sing a brand new song, Amazing Grace, the whole day long. Christ Jesus paid a debt that I could never pay. My sins are gone, for Jesus died. Through his own blood I'm justified. I'll be found in him, in his own righteousness. And now I sing a brand new song, Amazing Grace, the whole day long. Christ Jesus paid a debt that I could never pay. Someday he's coming back for me. I'll live with him eternally. Won't it be glory to see him on that day? And then I'll sing a brand new song, Amazing Grace, the whole day long. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Today I went back to the place where I used to be. Today I saw the same old crowd I knew before. When they asked me what had happened, I tried to tell them, thanks to Calvary, I don't come here anymore. Thanks to Calvary, I'm not the man I used to be. Thanks to Calvary, things are different than before. While the tears run down my face, I tried to tell them, thanks to Calvary, I don't come here anymore. Okay, so magandang pananghalian po mga minamahal. At paumanin po noong nakaraang linggo ay diretso po tayong wala pong daily load of benefits broadcast dahil po ang inyong lingkod po ay marami pong mga ginawa po dito sa aming paglipat po sa bagong place dito sa Thailand. At salamat at purihin natin ang Panginoon. Ngayon po ay tayo po ay binigyan na naman ng oportunidad ng Panginoon para po bahagi muli ng salita ng Panginoon sa lahat po ng dako na nakakasubaybay po, lalo na po yung pong ating mga masugid po, mga consistent po na sumusubaybay dito sa ating daily load of benefits broadcast. Isang masarap po na pananghalian po ang aking pong pagbati, Evangelist Bobby Culardo po. Maraming salamat po at muli po, ngayon po ay June 8, Monday, at tayo po ay nagpapatuloy po dito sa ating series of lessons, Paradoxes in the Bible. At nais kong basahin muli ang Psalms chapter 68 verse number 19. Babasahin ko po, Blessed be the Lord who daily, nais kong pansinin po natin yan
who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation, Selah. So ito po ang ating pong daily load of benefits broadcast. Ito po ay a daily reminder of God's faithfulness and mercy. So maraming salamat po, at ang aking pong kahilingan po sa lahat po ng mga nakatune in ngayon, i-share po nyo po itong ating broadcast. I-share po nyo to, at ito naman po ay nakapublic, so kaya po pwede po ninyo itong ibahagi sa inyong mga ka-churchmate, sa mga brethren po na inyo pong mga kaibigan, para po marami po tayong makapakinig po nitong ating mga pagtuturo po araw-araw po dito sa ating Daily Load of Benefits broadcast. Monday to Friday po ito, 12:15, nagpapatugtog na po tayo ng mga awitin, and hopefully 12:30 po ay nag-i-start na po tayo ng ganitong pangangaral. At ipanalangin po ninyo na sana po ay palagi po ay lagi po tayong may pagkakataon po na tayo po ay makapag-broadcast. Kung sakaling wala pong broadcast, ibig sabihin meron po tayong ginagawa po rito. Kaya paumanin po kung sakaling nangyayari po yung mga bagay na yon. Pero hanggat maaari po ay pag nagsusumikapan po ng inyong lingkod na palagi po ay makapag-broadcast po tayo. Okay, so tayo po ay magpapatuloy ngayong oras pong ito. Okay, tayo po ay nasa ating series of lessons, at nais kong patuloy na tingnan natin yung mga paradoxes in the Bible, at nasaan na po ba tayo. Marami-rami na po ang ating na-discuss dito sa ating paradoxes in the Bible. Isa-isahin po natin yung mga naituro na po natin, at ito po ay available po sa YouTube. Minsan po ay isi-share ko po yung link, at pwede po ninyong balikan, dahil dito sa Facebook po ay after I think 1 month ay dinidelete na po ng Meta ang mga live broadcast po natin. So pero sa YouTube po available po ito, pwede po ninyo po itong mapanood. Okay, paradox number 1, tinalakay natin, to live, you must die. Paradox number 2, to gain, you must lose. Paradox number 3, when you are weak, then you are strong. Paradox number 4, poor, yet rich. Paradox number 5, bound, yet free. Paradox number 6, empty, yet overflowing. Amen. Empty, yet overflowing. Paradox number 7, the unseen is more real than the seen. Paradox number 8, free, yet servant. Paradox number 9, having nothing, yet possessing all things. Amen. Paradox number 10, unknown, yet well known. Paradox number 11, absent, yet present. Paradox number 12, laboring, yet resting in grace. Paradox number 13, sorrowful, yet rejoicing. Amen. Paradox number 14, crucified, yet living. Paradox number 15, wounded, yet useful. Paradox number 16, a prisoner, yet an ambassador. And then paradox number 17, ito na po tayo ngayong oras pong ito. Nasa paradox number 17 na po tayo, content, yet in need. Content, yet in need po. Amen. So tayo po ay nasa paradox number 17 na po. Content, yet in need. Ito po ay the paradox of satisfaction in dependence. Ito po ay nakita po natin, itong paradox na to, number 17, sa Philippians chapter 4, verse number 11. Philippians chapter 4, verse number 11, babasahin ko na po. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Diyan po natin nakita itong paradox number 17. Meron pangangailangan, okay? Pero sabi niya, therewith to be content. Content, yet in need. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli po, salamat sa pagkakataon muli na ngayon ay ipinagkalob nyo na kami po ay makapag-broadcast at makapaglingkod sa mga brethren sa iba't ibang dako ng bawat bansa. Panginoon, salamat po na kami po ay muli po ay nakapag-aaral ng inyong salita.
At dalayan ko itong paradox number 17 ay maging pagpapala muli sa bawat sumusubaybay at makakapakinig po nitong ating broadcast na ito. At patuloy po na i-bless niyo po ang ministry po na ipinagkatiwala niyo po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, magandang umaga po. Today, we continue our study of the paradoxes found in the Pauline epistles. Our message today is entitled, Content Yet in Need. This paradox seems impossible. Paano kontento ka pero may pangangailangan ka? Amen? How can a person be in need, lacking resources, facing difficulties, and yet remain content? Yan po yung isang malaking katanungan dito sa ating paradox na to eh. Okay? It seems parang imposible, parang contradiction eh. Content, yet in need. How can a person be in need, lacking resources, facing difficulties, and yet remain content? The world says, if I can get more, then I will be satisfied. Yan ang mundo eh. Kaya nga, nauso dyan sa Pilipinas yung salita, sana all. Di ba? I want more. Yan ang mundo eh. I want more. More. Yan ang mundo eh. If I can get more, then I will be satisfied. But the Christian life teaches, because I have Christ, I am already satisfied. Amen. Okay. Alam niyo, nung sinulat ito ni Paul, itong Philippians, Paul wrote Philippians from prison. Nung sinulat niya po itong Philippians na to, content yet in need, siya po ay nakakulong eh. He was not living in luxury. He did not possess with wealth. He often experienced hunger, persecution, loneliness, and hardships. Listen, mga brethren, nung sinulat niya itong Philippians na to, siya po ay nakakaranas ng hunger, persecution, loneliness, and hardships, yet he declared that he had learned contentment. Amen. This teaches us that contentment is not found in circumstances. Ang pagiging kontento po ay hindi po nakabase sa mga sirkumstansya ng ating buhay. It is found in Christ. Amen. Punta tayo sa point number 1 po ng ating paradox number 17. Content yet in need. Number 1, contentment is a learned virtue. It is a learned virtue. Sabi ni Pablo sa Philippians 4:11, I have learned. So itong contentment na to, ito po yung natututunan eh. Okay? Paul was not born content. Ang tao po, by nature, meron po siyang greed. Meron po siyang selfishness. Pagiging selfish. Pagiging selfish. Paul was not born content. Ayun po ang tao eh. He learned it through years of walking with God. Itong pagiging kontento po matututunan mo as you grow in the Lord, na ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Contentment develops through trials, disappointments, hardships, and dependence upon God. Dito na didevelop yan yung pagiging kontento. Through trials, disappointments, hardships, and dependence upon God. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 6, basahin po natin ang buo po itong 1 Timothy chapter 6 po. Okay? 1 Timothy chapter 6 and verse number 6. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6 and verse number 6. Sabi po dyan sa verse number 6, but with godliness, with contentment, is great gain. Amen. Sabi sa Hebrews 10:5, be content with such things as ye have. Ano yung paradox po dito sa ating point number 1? Contentment is not natural. Actually, yung pagiging kontento sa buhay, hindi po ito natural eh. It is spiritual maturity developed through experience. Kaya nga sabi ni Pablo sa Philippians 4:11, I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. Natutunan niya, ito po'y natututunan eh.
Nadidevelop ito as you grow in the Lord sa mga trials, sa disappointments, sa hardship and dependence. Kapag ikaw ay nagdidepende sa Diyos, matututunan mo ito eh. It is a spiritual maturity developed through experience. Amen. Let's go to point number 2. Contentment is independent of circumstances. Nais kong maunawaan natin ang pagiging kontento po ay hindi po ito independent po ito sa circumstances. Hindi po ito dapat nakadepende sa mga nangyayari sa kaganapan ng ating buhay. Kaya nga sabi ni Pablo sa Philippians 4:11, yung ating foundational text, in whatsoever state I am. Paul's contentment did not depend upon money, health, popularity, comfort, and success. Hindi po doon. Dapat nakadepende. Katulad ni Pablo, hindi diyan nakadepende yung kanyang pagiging kontento sa buhay. Kaya sabi niya, in whatsoever state I am. Hindi po pag wala ka ng pera parang hindi na masaya ang buhay natin. Hindi po nakadepende sa health, sa popularity, sa comfort, and success. Ang sabi nga sa Romans 8:28, all things work together for good. Amen. Ang sabi sa Corinthians 5:7, we walk by faith and not by sight. Here's the paradox po. Dito po sa ating point number 2. The believer's joy can remain steady even when circumstances are unstable. Alam niyo yung joy natin, nananatili po ito kahit na yung circumstansya ng buhay natin, hindi po stable nagbabago po yung mga kaganapan sa buhay natin. At nais kong maunawaan natin na hindi lahat ng bagay, araw-araw, laging maganda yung nangyayari. May mga araw na hindi maganda. Hindi in favor para sa iyo yung sitwasyon ng kaganapan. Pero yung joy, ito'y nananatili Contentment is independent of circumstances. Amen. Point number 3 po. Paul knew what it meant to have little. Alam niyo si Pablo, alam niya kung paano mabuhay na maliit lamang yung bagay na nasa kanya. Kaya nga sabi niya sa Philippians 4:12, I know how to be abased. Ilagay mo si Pablo sa sitwasyon na mahirap. Alam niya I know how to be abased. Paul experienced poverty. Sabi 2 Corinthians, buksan po natin, 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11 and verse number 27. 2 Corinthians chapter 11 verse number 27. It says in verse number 27, in weariness and painfulness, in watching often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. Kaya nga sabi niya, I know how to be abased. Ilagay mo si Pablo sa sitwasyon na napakahirap. Alam niya kung paano siya mag-a-adjust doon Sa 2 Corinthians chapter 6, tingnan nyo, 2 Corinthians chapter 6 verse number 10. 2 Corinthians chapter 6. May mga tao, hindi sanay sa hirap Pero si Pablo, sanay po siya kahit sa mo siya ilagay 2 Corinthians chapter 6 verse number 10. As sorrowful, yet always rejoicing. As poor, yet making many rich. As saving nothing, and yet possessing all things. Amen. Alam niyo paradox dito sa point number 3 natin na Paul knew what it meant to have little. Material poverty does not have to produce spiritual poverty. Alam niyo, bagamat kulang tayo sa mga material na mga bagay, hindi dapat ito mag-produce ng spiritual poverty sa atin. Tandaan po natin itong paradox na to. At si Pablo, kahit saan mo sa ilagay, anong circumstansya, sitwasyon, sabi niya, I know how to be abased. Point number 4, Paul knew kung si Pablo, sa point number 3 natin, binabalikan ko lang po, kung alam niya what it meant to have little, sa point number 4, Paul also knew how to handle abundance. And I know how to abound. Alam niya kung paanong mabuhay ng nasa sitwasyon na mahirap. Pero alam din niya kung paano mabuhay. I know how to abound. He knew how to handle abundance, mga kapatid. Many believers know how to endure hardship.
Itong problema, fewer know how to handle prosperity. Maraming mga Kristiyano, lalo yung mga believers sa Pilipinas, alam natin mag-endure sa kahirapan. Pero itong nakakatakot. Pero bihirang mga Kristiyano na hindi niya kayang i-handle kapag po dumating yung kasaganaan. Maraming mga believers sa Pilipinas dahil sa hirap talaga ng buhay, ipinanganak ng mahirap, alam natin paano tayo mag-adjust. Alam na natin kung paano tayo makasurvive sa kahirapan ng buhay. And here's the problem. Most of the time, pag dumating na ito yung kasaganaan, yung abundance, nako, hindi kayang i-handle eh. Pero si Pablo, alam niya kung paano mabuhay sa maliit na bagay, material, at alam din niya kung paano. Sabi niya, I know how to abound. Pero itong problema sa mga Kristiyano, abundance, ito po can produce pride. May mga alam akong mga lingkod ng Diyos na hindi po naman sila nagsimulang mayaman. Nagsimula sila sa mahirap and then blessed, pinayaman. Pero tingnan mo, punong-puno ng pride. Pero nung panahon siya mahirap, kaya niyang i-handle eh. Kaya niyang i-endure. Kaya niya yung sitwasyon na yun. And yet, nung yumaman, nakakalungkot. Abundance can produce pride, self-sufficiency, ito pang nakakalungkot, and worldliness. Mga kapatid, sabi sa 1 Timothy chapter 6, 1 Timothy po tayo. Gusto po natin mga Bible po natin sa 1 Timothy chapter 6 verse number 17. 1 Timothy chapter 6 and verse number 17. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 and verse number 17. Kaya kapag meron po kayong kaibigang mayaman, basahin niyo sa kanya to. Basahin, dapat binabasa ito ng mga mayayaman na mga Kristiyano eh. Itong 1 Timothy chapter 6 and verse number 17. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in our certain riches, but in the living God who giveth us richly in all things to enjoy. Sabi ni Pablo, charge nyo sila. Charge them that are rich. Kasi hindi nila kayang i-handle yung kayamanan eh. Kasi high-minded eh. Feeling nila. Mayroon akong kilala eh. Mayaman na pastor eh. Feeling niya yung mga pastor na nasa kasama niya, parang mga utusan niya eh. Parang kanyang mga alila, servant. Yun yung ano eh. Sabi ni Pablo, pero si Pablo, pag tinanong mo, I know how to abound. Alam din niya kung paano i-handle yung sitwasyon na mahirap at alam din niya i-handle kapag nandoon siya sa kasaganaan ng buhay. Pero hindi lahat ng Kristiyano ganun eh. Because abundance can produce pride, self-sufficiency, and worldliness. Kaya nga sabi sa Romans chapter 12 verse number 16. Romans chapter 12 and verse number 16. Be of the same mind, one toward another, mind not high things, but condescend to men of low state, be not wise in your own conscience. Dapat remain tayo eh. Nais ko pong maunawaan. One time nag-preach po ako sa isang conference po, no? Ang title po, The Making of a Vessel. Doon po ay isa sa mga nasabi ko po na na-open yung isang pastor na mayaman. Nasabi ko, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano karami na ang na-accumulate mong material possessions, nais kong malaman mo na nakatungtong ka pa rin sa lupa. Amen? Mind not high things. Here's the paradox po dito sa Uptain point number 4. Contentment remains steady whether God gives much or little. Opo, yung pagiging kontento, dapat ito po'y naka-steady kahit na marami, kukonti. Amen? Point number 5. Christ is the source of contentment. Kaya nga hindi po ito nakadepende sa circumstansya ng buhay dahil ang source po ng pagiging kontento sa buhay ay si Kristo. Sabi ni Pablo sa Philippians 4:13, I can do all things
through Christ, which strengtheneth me. Notice Paul does not say, I can do all things through wealth. Amen. Or, through favorable circumstances. His strength came from Christ. Sabi sa Colossians 2:10. Basahin natin, Colossians chapter 2 and verse number 10. Colossians chapter 2 and verse number 10. Sabi po sa Colossians 2:10, and ye are complete in Him. Kumpleto ka kay Kristo eh. Which is the head of all principality and power. Ang sabi sa Philippians chapter 3, magkatabasahin po natin ito. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, verse 17 to 19. Sabi sa verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints that what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all fullness of God. Amen. Si Kristo po, siya yung source of contentment. Amen. Ito po yung paradox po dito eh. The believer may lack many things, yet possess everything necessary in Christ. Bagamat may kulang po sa atin, at totoo po yan po ang realidad sa ministry, hindi lahat ay nasa iyo, talagang may kulang po. Pero, ang sabi sa Ephesians chapter 1, sige po, Ephesians po, chapter 1, verse number 3, ang gandang basahin po ito eh. Ang sabi po sa Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. What bless us, I want you to note that, what bless us with all spiritual blessings in heavenly places. Amen. Let's go to point number 6. Contentment comes from trusting God's providence. Alam niyo yung pagiging kontento? Ito po yung tayo po ay magtitiwala sa provision ng Diyos. Paul trusted God's care. Sabi niya sa Philippians 4:19, my God shall supply all your need. Amen. Sabi sa Romans 8:32, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung naibigay niya nga ang kanyang kaisa-isang anak. Sabi diyan, how shall He not with Him also freely give us all things? Kaya nga, ang pagiging kontento, ito po yung tayo ay nagtitiwala sa provision ng Diyos araw-araw. Kaya nga po, who daily loaded us with benefits. Amen. Sabi sa 2 Corinthians 9:8, God is able to make all grace abound toward you. Contentment comes from trusting God's provision. Amen. Ito po yung paradox po dito. The believer rests because God provides even when the provision has not yet arrived. Alam nyo, kapag alam natin ang Diyos ang nagsusupply, siya ang nagpo-provide, kahit hindi pa dumarating yun, naroon yung ating contentment, yung andun yung joy, nandun yung alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Point number 7. Need often draws us closer to God. Alam niyo ba yung mga pangangailangan? Ito po yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon para lalo po tayong lumapit sa Diyos. Many spiritual lessons are learned, tandaan po niyo to, in times of need. Need teaches, ito po, prayer, dependence, faith, and patience. Yan po yung pangangailangan, ito po yung tinuturo niyan eh. Matuto kang manalangin, dahil ano mo may pangangailangan eh. Matututo kang magdepende sa Diyos. Yung faith mo, exercise mo yung faith mo, yung patience. Amen. Sabi ni Kristo sa 2 Corinthians 12:9, sabi niya, my grace is sufficient for thee. Amen. Sabi sa Romans 5, buksan pa na Romans chapter 5. Romans chapter 5, verse 3 to 5. Sige po, buksan po natin mga Bible. Romans chapter 5, verse 3 to 5. Ang sabi po, and not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope,
And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in the hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Amen. Amen. Ito po yung paradox dito sa point number 7 natin. Need often becomes the classroom where faith grows strongest. Amen. Amen. Point number 8. Believers possess spiritual riches. Alam niyo ba yon? Though Paul often lacked materially, he was rich spiritually. Kaya nga doon sa binasa natin kanina sa Ephesians 1:3, blessed us with all spiritual blessings. I want you to note that tayo po ay binless na ng Diyos with all spiritual blessings. Past tense po yan na, bless us. Amen. Sabi diyan sa Romans 8:17, tayo po ay heirs of God and joint heirs with Christ. Hindi nyo ba alam na tayo po mga believers possess spiritual riches? Sabi sa Ephesians 2:7, the exceeding riches of His grace. Ito po yung paradox po dyan. A believer may have little on earth and still be rich beyond measure in Christ. Tandaan po natin yung spiritual riches na ibinigay ng Panginoon. It's beyond measure. Hindi kayang sukatin ng kayamanan ng mundong ito. A believer may have little on earth and still be rich beyond measure in Christ. Amen. Point number 9, contentment protects the heart from covetousness. Yan po talaga ang dapat magyari po. Para po maprotektahan tayo sa pagiging covetous, yung pagiging kontento, yun po yung magpoprotect sa ating puso from covetousness. Discontentment says, I need more. Contentment says, Christ is enough. Ang laki ng pagkakaiba. Amen? Sabi sa Colossians chapter 3 verse number 2, set your affection on things above. Amen. Sa 1 Timothy 6:8, having food and raiment, let us be therewith content. Sabi sa Romans 13:14, make no provision for the flesh. Ito po yung paradox po dito sa point number 9 natin. The content believer enjoys what God has given instead of constantly craving what he does not have. Alam niyo mga kapatid, matuto po tayong maging kontento at maging masaya doon sa mga bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang dami kasi mga Kristiyano na nagkikrave doon sa mga bagay na wala sa Kanya. Pero hindi niya alam na dapat siyang maging kontento at dapat niyang enjoy yung provision, yung blessing na ibinibigay ng Panginoon sa Kanya araw-araw, mga kapatid. Kaya maraming mananampalataya hindi masaya eh. Nagkikrave sila doon sa mga bagay na wala sa kanila at akala nila dahil wala yung mga bagay na yon, hindi yun ang magbibigay ng fulfillment, ng enjoyment sa kanyang buhay. At alam niyo ba, contentment protects the heart from covetousness. Let's go to point number 10. Christ Himself lived this paradox. Hindi niyo ba alam na si Kristo din po ay namuhay dito sa paradox na to? Our Lord possessed no earthly wealth. Sabi sa 2 Corinthians 8:9, though He was rich, yet for your sakes, He became poor. Sabi niya sa Romans 15:3, for even Christ pleased not Himself. Philippians 2:7, made Himself of no reputation. Yan po yung Kristo natin. He lived this paradox. Yet He lacked nothing spiritually. He lived in complete dependence upon the Father. And there is the paradox dito sa ating point number 10. The one who owned everything became poor so that believers could become spiritually rich. Basahin natin ulit itong 2 Corinthians 8:9. 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8 verse number 9. Sige po, samahan niyo po kung buksan ito. 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that yet through His poverty might be
rich. Amen. The one who owned everything, si Kristo po, became poor so that we, believers, could become spiritually rich. Kaya si Kristo po, naranasan niya po itong paradox na ito eh. Content, yet in need. Dito po tayo sa practical application po nitong ating paradox number 17. Content, yet in need. Tanungin po natin yung mga sarili natin. Am I content with God's provision? O nagrereklamo tayo, nagko-complain tayo diyan sa mga provision na ibinibigay ng Panginoon? Kontento ka ba? Am I content with God's provision? Am I trusting circumstances more than Christ? Mas pinagtitiwalaan mo ba yung nakadepende ba yung faith mo doon sa circumstansya o kay Kristo? Do I complain about what I lack? Number 4, am I grateful for what God has already given? Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot po. May mga tao na tinutulungan mo na, sinuportahan na, abay kulang pa pala yun. Naghahanap pa ng more than doon. Imbis na magpasalamat na merong church na nag-adapt sa kanya at tinutulungan siya, minsan walang pampalya na pagsusuporta monthly, and yet, hindi grateful. Nag-expect pa ng more doon, imbis na salamat. Kaya katanungan am I grateful for what God has already given? Nagiging grateful ka ba doon sa na-receive mo? And you ask more? Yan ang tao eh. Am I grateful for what God has already given? Is Christ truly enough for me? Amen. Ito tandaan po natin. Contentment is not having everything you want. Ang pagiging kontento po, hindi po yung nasa iyo ng lahat. Dahil ang tao, walang kasapatan. Ang pagiging contentment po ay ito po'y natututunan sa pamamagitan ng paglago mo kay Kristo. Dahil kahit na mapasayo ng lahat, wala pa rin pong, magkikrave ka pa rin more and more. That's why contentment is not having everything you want. Contentment is knowing Christ is enough. Thank God na merong Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at ibinuhos niyang kanyang banal na dugo, and because of that, ako na makasalanan na nagtiwala doon sa kasapatan na si Kristo'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli, binigyan niya ako ng buhay na walang gan, at araw-araw sapat po yung Kristo na to sa buhay ko. Contentment is knowing Christ is enough. Dito tayo sa conclusion. Paul sat in prison and declared, I have learned to be content. Nasa gitna ng kahirapan, kapigatian, and yet sabi niya, I have learned to be content. He was in need, afflicted, and persecuted. Tandaan po natin si Pablo. Yet, ito pang masarap completely satisfied in Christ. Amen. Amen. The world seeks a satisfaction in possessions. Ang mundo po, sa kanilang pananaw, bagamat kahit po makamtan pa nilang kayamanan hindi po talagang magkakaroon ng satisfaction ng isang tao. Magbibigay po ako ng isang illustration na walang kasapatan ng tao. Merong isang lalaki, isipin natin, merong isang lalaki na nakatayo sa isang pader doon sa tabi ng daan. Nakatayo siya. Imagine po natin. Isipin po natin po ito. I-visualize po natin sa ating kaisipan na merong isang lalaki nakatayo at nag-iisip siya. Ito yung iniisip niya. Sabi niya sa kanya sarili, kung meron lamang akong 100 pesos sa aking bulsa, siguro sapat na ito para makakain ako ngayong araw na to. Tingnan mo, halimbawa, merong 100 pesos yung laman ng kanyang bulsa. Ito yung iniisip ngayon yan. May 100 pesos siya. Siguro kung may 500 pesos ako, siguro makakapunta ako ng konti ng mall at makakabili ng konting damit, isang damit. Pagpalagay na natin, meron siyang 500 pesos sa kanyang bulsa. Itong iniisip ng tao na yon habang nakatayo.
Siguro kung may 1,000 pesos ako, siguro makakapasyal ako sa Tagaytay, makakapasyal ako sa gitong lugar. Halimbawa, meron siyang 1,000 pesos sa kanyang bulsa. Itong iniisip nun. Kung meron siguro akong 10,000 pesos, siguro makakabili ako ng sapatos, makakabili ako ng mga ilang gamit sa bahay. Pagpalagay natin, meron siyang 10,000 pesos sa kanyang bulsa. Itong iniisip niya, kung meron siguro akong 100,000, siguro mapaparenovate ko yung bahay ko. Pagpalagay natin, meron siyang 100,000 pesos. Itong iniisip niya, siguro kung merong 500,000 pesos ako, siguro makapagpapatayo ako ng bagong bahay. Halimbawa, meron siyang 500,000 pesos. Itong iniisip niya, siguro kung meron akong 1,000,000, napansin po niyo, wala pong sasapat na material sa buhay ng isang taong makasalanan. Bagamat the world seeks satisfaction and possession, and yet kahit ibigay mo ng ibigay, magkikrave pa rin pa siya doon sa mga bagay na wala sa kanya. Yan ang mundo, mga kapatid. The believer finds satisfaction in a person. Therefore, when circumstances change, here's the thing, Christ remains the same. Kahit na magbago yung sitwasyon, meron tayong Kristo na pinagtiwalaan na hindi nagbabago. Amen! And because Christ remains sufficient, tandaan po natin ito, and because Christ remains sufficient, the believer can remain content. Dahil yung contentment natin, nakapokus kay Kristo. Nakapatong doon sa ating Panginoong Hesukristo. This is the glorious paradox. Content, yet in need. I hope po na pinagpala po tayo ng salita ng Panginoon ngayong oras pong ito. Paradox number 17, content, yet in need, mga minamahal. At maraming salamat po, mga minamahal, at sana po every time po, bukas po muli ay magbo-broadcast tayo. Pag may pagkakataon po, abangan niyo lang po kayo palagi po. At salamat po sa mga pastor, mga believers po. Salamat po sa inyo at sa mga nagme-message po sa akin. Purihin ang Panginoon. At ulitin ko po, sana po every time na kayo nanonood po o nakasubaybay po, i-share po nyo itong ating broadcast na ito para marami pong makapakinig. Bago ko tapusin po itong ating broadcast ngayong oras pong ito, ay tapusin po natin sa isang napakagandang awit po. Okay, thanks to Calvary. Today I went back to the place where I used to be. Today I saw the same old crowd I knew before. When they asked me what had happened, I tried to tell them, thanks to Calvary, I don't come here anymore. Thanks to Calvary, I'm not the man I used to be. Thanks to Calvary, things are different than before. While the tears run down my face, I tried to tell them, thanks to Calvary, I don't come here anymore.
Christ saved my soul. I cried, Lord, use me. For souls are dying in their sin around my door. Let me take the gospel to the lost and lonely. For thanks to Calvary, they're not hopeless anymore. Thanks to Calvary, I'm not the man I used to be. Thanks to Calvary, things are different than before. Let the tears run down my face, for I want to tell them. Thanks to Calvary, they're not hopeless anymore. Thanks to Calvary, they're not hopeless anymore. God bless po sa lahat. God bless. Thank you po.